Sa opisina ng abogado, tahimik akong umupo habang inilalatag ni Ramon ang kanyang mga papel. Gusto niyang sirain ang lahat. Ang aming pinagsamang bank account, ang maliit kong ipon, pati ang aking pangalan sa titulo ng lupa. Nakita ko ang ngiti niya, tila nanalo na. Ngunit sa ilalim ng aking balat, isang matalim na kerot ang nagsasabi sa akin. Hindi pa niya alam. Hindi pa niya alam ang lahat ng aking nakita. Ang tunay niyang kulay. Bago tayo magpatuloy, kung maaari, mag-subscribe ka sa channel at sabihin mo sa comments kung saan ka nakikinig ngayon, ikatutuwa ko talagang malaman iyon. Ako si Elena. Nasa huling bahagi ako ng aking 40 at sa loob ng 2 taon, naging asawa ako ni Ramon. Ang bahay namin dito sa Tagaytay, Cavite ay malaki. Napakaganda ng tanawin lalo na kapag umaga. Sa mga mata ng marami, ang buhay ko ay isang panaginip. May asawang matagumpay, may bahay na malapalasyo. Pinipilit kong gampanan ang aking tungkulin bilang isang ina kay Paolo, ang 10 taong gulang na anak ni Ramon sa una niyang asawa. Naalala ko, 5 taon na ang nakalipas nang mangyari ang aksidente. Iyon ang dahilan kung bakit nalumpo si Paolo at kinuha nito ang buhay ng kanyang tunay na ina. Isang bata si Paolo na tila nakakulong sa sarili niyang katawan. Hindi siya nakakapagsalita. Ang mga mata lang niya ang gumagalaw na parang mga ilaw na kumikislap ng walang direksyon. Araw-araw, inaalagaan ko siya. Walang reklamo. Mahal ko ang bata. Isang umaga, umalis si Ramon. May business trip daw siya. Tulad ng dati, may nararamdaman akong kaba tuwing umaalis siya, lalo na nang makita ko siyang nilagyan ng kadena at kandado ang gate mula sa labas. Mahal ko, sabi niya. Ang kanyang boses ay malambing pa rin, nawawala ang susi. May nabalitaan kasi akong nakawan sa kabilang kanto. Ayoko lang na may mangyaring masama sa inyo ni Paolo habang wala ako. Tumango lang ako. Sige, mahal ko. Mag-iingat ka sa biyahe. Sa tingin ko noon, pagmamalasakit lang iyon. Pagmamahal. Napanatag ang loob ko. Pero, sa loob ng malaking bahay, tila may kakaibang bigat. Nag-aalaga ako kay Paolo sa sala. Habang binabasahan ko siya ng libro, bigla kong naamoy ang kakaibang amoy. Parang bulok na itlog. Humalo ito sa pabango ng air freshener namin. Paolo, nagpuo ka ba? Tanong ko. Sinuri ko ang diaper niya. Malinis. Hindi ko maintindihan. Pagkatapos, nagsimula akong makaramdam ng pagkahilo. Sumasakit ang ulo ko. Tila naglalaro ang sahig sa aking paningin. Ang amoy ay lumalakas. Hindi na siya kakaiba. Amoy gas. Doon, bumilis ang tibok ng puso ko. Puno ng takot, gumapang ako papunta sa kusina. Kailangan kong tingnan ang tangke ng gas namin na nasa ilalim ng lababo. Pagbukas ko ng pinto ng kabinet, may narinig akong mahinang sipol. Gas nga. Ang regulator ay tila nakaluwag. Diyos ko, bulong ko. Sinubukan kong abutin, pihitin, isara. Ngunit umikot ang aking paningin. Bumagsak ako sa malamig na sahig ng kusina. Nawawalan ako ng hininga. Ang dilim ay unti-unting lumamon sa aking paningin. Sa huling hibla ng aking malay, naaalala ko si Paolo. Nandoon siya sa sala. Kailangan kong iligtas si Paolo. Ngunit hindi ko na maigalaw ang aking daliri. Nakahandusay ako. Naghihintay. Bago tuluyang magsara ang aking mga mata, narinig ko ang gulong ng wheelchair. Pagkatapos, mga yabag. Hindi iyon yabag ng taong hirap maglakad. Matatag, mabilis. Sumilong ang anino ng isang tao. Bumalik si Ramon. Pilit kong iminulat ang aking mga mata. Yumuko ang anino sa tangke ng gas. Mabilis ang kanyang kamay. Pinaikot. Hinugot. Tumigil ang sipol. Ang figura ay humarap sa akin. Si Paolo.
Ang bata na akala ko ay lumpo, ngayon ay nakatayo sa aking harapan. Malamig ang kanyang tingin. Matatalim ang kanyang mga mata. Wala na ang laway na tumutulo. Ang kanyang bibig ay gumalaw. May binulong siya na nagpalamig sa aking dugo. Inay, huminga ka. Gusto tayong itumba ni Itay. Sinadya niya ito. Mahirap tanggapin ang lahat. Ngunit narito ako, buhay, dahil kay Paolo. Tumingin ako kay Paolo, sa bahay na akala ko ay langit, at sa sarili ko. Sa aking kalooban noon, nagtanong ako. Kailan nagsimula ang lahat ng ito? Kailan nagsimula ang aking bangungot? Noon, sa probinsya namin, ulila ako. Lumaki ako sa hirap. Ang aking pamilya ay napakahirap. Walang materhan. Kaya, naghanap ako ng trabaho bilang katulong. Nangarap ako ng isang simpleng buhay. Isang tahanan. Isang pamilya. Hindi ko inakala na may makukuha pa akong iba sa buhay na ito. Akala ko hanggang katulong na lang ako. Hanggang sa dumating si Ramon. Isang araw, nagpunta siya sa aming probinsya para sa isang proyekto. Siya ay isang sikat na arkitekto mula sa Manila. Mayaman. Gwapo. Biyudo. Isang gabi, nagkaroon ng social gathering sa bahay ng aming amo. Nakita ko siya. May kakaiba sa kanya. Nakipag-usap siya sa akin, hindi tulad ng ibang mayaman. Hindi siya mayabang. Malambing siya. Binigyan niya ako ng bulaklak. Sinabi niya na maganda raw ako. Akala ko noon panaginip lang, nag-ibigan kami. Mabilis ang lahat. Sinabi niya na handa siyang bigyan ako ng isang magandang kinabukasan. Isang buhay na hindi ko kailanman inakala. Dinala niya ako sa Manila. Pinakasalan niya ako sa isang ingranding kasal. Noon, naramdaman ko na ako ang pinakamaswerteng babae sa mundo. Pakiramdam ko, isang prinsipe ang dumating para iligtas ako sa aking mahirap na buhay. Mahal na mahal ko si Ramon. Minahal ko siya ng buong puso. Pagkatapos ng kasal, ipinakilala niya ako kay Paolo. Isang bata na tila basag ang kaluluwa. Nalumpo matapos ang isang aksidente 5 taon na ang nakalipas. Naaalala ko, sinabi ni Ramon na mahal niya ang kanyang anak. Si Paolo ang tanging alaala na naiwan ng kanyang ina, mahal ko, sabi niya noon. Nakita ko ang lungkot sa kanyang mga mata. Kaya, inalagaan ko si Paolo ng buong pagmamahal. Para ko na rin siyang anak. Ngunit may mga bagay na kakaiba. Madalas, pinipigilan ako ni Ramon na makipagkita sa aking mga lumang kaibigan. Ayaw niya rin akong magtrabaho. Gusto kong magkaroon tayo ng privacy at masulit ang ating oras na magkasama, mahal ko, sabi niya. Akala ko noon romansa iyon. Pagmamahal. Minsan, may nararamdaman akong kakaiba. Masyadong kontrolado si Ramon. Minsan, nakikita ko ang malamig na tingin sa kanyang mga mata, lalo na kapag nag-aalala ako sa mga simpleng bagay. Ngunit lagi ko itong binabaliwala. Siguro, paranoia ko lang, sabi ko sa sarili ko. Naniwala ako sa kanya. Sa kanyang bawat salita. Sa bawat halik. Sa bawat yakap. Hindi ko naisip na ang lahat ay isang malaking kasinungalingan. Hindi ko naisip na ang lahat ay isang malaking anino na bumabalot sa aming buhay. Ang aking katawan ay nanlalambot pa rin sa sahig, ngunit ang aking isip ay tila mabilis na nag-iisip. Nakatayo si Paolo sa harapan ko. Ang kanyang mga mata ay matatalim, puno ng talino. Hindi ito ang Paolo na alam ko. Hindi ito ang Paolo na nakikita ko araw-araw sa wheelchair. Inay, hindi ako kailanman nalumpo. Nagkunwari lang ako para mabuhay, sabi niya. Ang kanyang boses ay malinaw. Walang bahid ng pagkabulol. Walang laway na tumutulo. Pakiramdam ko, hinampas ako ng malakas. Hindi ito totoo, Paolo, hikbi ko. Mahal ako ni Ramon. Hindi siya kayang gumawa ng ganoong bagay. Pilit kong kinukumbinsi ang sarili ko.
Ngunit ang mga alaala ay nagsimulang magsilabasan. Ang mga malamig na tingin ni Ramon, ang kanyang pagkontrol, ang kanyang mga salita na minsan ay tila nagpapababa sa akin. Ang aking tunay na inay, hindi namatay sa aksidente, sabi ni Paolo, ang kanyang mga mata ay tila naglalaman ng matinding sakit. Pinlano iyon ni Itay. Nakita ko siya. Binuksan niya ang hood ng sasakyan. May kinuha siya. Pagkatapos, umalis kami. At biglang nawalan ng preno ang sasakyan. Ang kanyang boses ay bumagsak. Namatay si inay. Pero ako, nakaligtas. Mula noon, nagkunwari akong patay. Isang lumpo. Isang gulay. Dahil hindi kailanman babantaan ng isang itumba masamang tao ang isang gulay, di ba? Ang aking kamay ay napunta sa aking bibig. Nanginginig ako. Hindi ako makahinga. Ang lahat ng aking pinaniwalaan ay gumuho. Ang pagmamahal. Ang tiwala. Ang pamilya. Ang van gas, inay, sabi ni Paolo, itinuro ang tangke ng gas. Hindi ito lumuwag dahil sa lumana. Tingnan mo ang mga gasgas sa tornilyo. Sinadya iyon. At ang mga bintana. Sinasarhan ni Itay ang lahat ng bintana bago siya umalis. Hindi iyon para sa seguridad. Iyon ay para wala tayong matakasan. Biglang tumunog ang aking telepono. Si Ramon. Siya ang tumatawag. Nanginig ang aking kamay. Sagutin mo, inay, bulong ni Paolo. Bumalik siya sa kanyang wheelchair. Bumalik siya sa kanyang pagkalumpo. Huwag kang umiyak. Huwag kang manginig. Kung may hinala siya, babalik siya. At tatapusin niya tayo. Sinagot ko ang tawag. Mahal ko, ayos ka lang ba dyan? Ang boses ni Ramon ay malambing pa rin, ngunit ngayon, tila patalim sa aking tainga. Nagkunwari ako. Sinabi ko na galing lang ako sa banyo at may pusa na pumasok sa bintana. Pero hindi ba isinara ko ang lahat ng bintana, Elena? Tanong niya. May binuksan ka ba? Isang bitag. Kung sasabihin kong, alam niyang lumabas na ang gas. Kung hindi, magtataka siya kung bakit hindi ako patay. Marahil hindi mo lang nailock ng maigi, mahal ko, sagot ko. Naihip ng hangin. Pero isinara ko na ulit. Sige, mahal ko. Magpahinga ka, sabi niya. Huwag mong kalimutan tingnan ang gas, ha? May masamang pakiramdam ako na baka may tagas. Alam mo, minsan kapag sipon ka, hindi ka masyadong naamoy. Narinig ko ang kanyang pagpaplano. Kung mamatay ako, may alibi siya. Opo, mahal ko. Ayos lang ang lahat. Magtrabaho ka lang ng maayos, sabi ko. Nang matapos ang tawag, bumagsak ang telepono sa sahig. Napaupo ako. Humikbi. Huwag kang umiyak, inay, sabi ni Paolo. Inilabas niya ang isang maliit na recording device mula sa kanyang bulsa. Ito ang dahilan kung bakit niya tayo tinawag na inosente. Pinindot niya ang play. Ang boses ni Ramon ay malinaw. Notaryo, aktibo na ang insurance policy. Perfecto. 50 milyong piso Philippines kung mamamatay siya sa aksidente sa bahay. Sisiguraduhin kong handa ang lahat sa susunod na linggo. Kailangan ko ng pera para sa aking mga utang sa pagsusugal sa Macau. Ang asawa ko, madaling manipulahin. Inosente. Gumuhong muli ang mundo ko. 50 milyong piso Philippines. Ang salitang ki-inosente ay nagpalamig sa aking dugo. Minahal ko siya. Inalagaan ko si Paolo. Ngunit ang lahat ay kasinungalingan. Sa aking kalooban, nadama ko ang pagtaas ng galit. Hindi na iyon takot. Ito ay isang bagay na mas mainit, mas matalim. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, hindi ko pa rin maintindihan kung paano nagawa ni Ramon ang ganoong bagay.
Siguro, mayroon din kayong mga karanasan kung saan nalaman ninyo ang tunay na kulay ng isang taong inyong pinagkakatiwalaan. Kung gusto ninyong ibahagi ang inyong saloobin, mag-iwan lang po ng komento sa ibaba. Gusto kong malaman kung ano ang iniisip ninyo, ang aking puso ay bumibilis. Hindi na dahil sa gas, kundi dahil sa matinding takot at galit. Tumingin ako kay Paolo. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga. May problema tayo, inay, bulong niya. May hinala siya. Sigurado akong binabantayan niya tayo. Naguluhan ako. Bantayan? Paano? Nasa highway siya, di ba? Itinuro ni Paolo ang isang sulok sa itaas ng salamin. Sa gitna ng artipisyal na bulaklak, may maliit na kislap ng ilaw. Ikinabit niya iyan noong nakaraang linggo, sabi niya. Sabi niya, motion sensor daw. Pero hindi. Sisili yan, inay. Direktang konektado sa cellphone niya. Nanginginig ang aking katawan. Bigla, nag-vibrate ang telepono ko. Mensahe mula kay Ramon. Mahal ko, madilim ang screen ng kamera. Wala bang kuryente? Buksan mo ang ilaw. Gusto kong makita si Paolo. Sinusubukan niya tayo, bulong ni Paolo. Hindi nawalan ng ilaw. In-off niya ang infrared para magmukhang madilim. Para kumilos ka sa harapan ng kamera. Mabilis niyang pinunit ang kwelyo ng kanyang damit. Inay, saktan mo ako, utos niya. Ano? Gulat ako. Saktan mo ako pagkatapos bumagsak ka sa sofa. Magkunwari kang nahihilo. At magalit ka sa akin. Sumigaw ka sa harap ng kamera ngayon. Itinaas ko ang aking kamay. Nanginginig. Paano ko magagawa iyon sa isang bata? Sa isang bata na iniligtas ako. Ngunit nakita ko ang kanyang mga mata. Puno ng pag-asa. Puno ng pakiusap. Gawin mo, inay, ngayon o mamamatay tayo. Pumikit ako. Kinagat ko ang aking labi hanggang sa maramdaman ko ang lasa ng dugo. At sinampal ko siya. Malakas ang tunog ng sampal sa tahimik na silid. Sumakit ang aking palad, ngunit mas sumakit ang aking puso. Tumalikod si Paolo. Pula ang kanyang pisngi. Ngunit sa isang iglap, nagbago ang kanyang ekspresyon. Umungol siya. Tumulo ang mga peking luha, o marahil tunay na luha dahil sa sakit. Siya ay muling naging ang kawawang bata na lumpo. At ako, gumaganap ako. Ginaya ko ang aking tunay na pagkahilo dahil sa gas. Sumigaw ako ng hysterically, inilalabas ang lahat ng takot at galit ko. Tumahimik ka, Paolo. Tumahimik ka, sigaw ko, hawak ang aking ulo. Lumakad ako nang hihilo sa harap ng kamera. Sumasakit ang ulo ko. Dahil sa iyo, dahil sa amoy na ito. Nababaliw na ako. Bumagsak ako sa sofa, nagpapaikot-ikot, hinahampas ang mga unan. Ramon! Ramon! Tulungan mo ako. Sasabog ang ulo ko. Pinasiguro kong sapat ang lakas ng aking boses para marinig ng mikropono ng kamera. Lumipas ang ilang segundo. Nag-vibrate ang telepono ko. Isa pang mensahe mula kay Ramon. Mahal ko, anong nangyayari sa iyo? Nakikita kitang sumisigaw sa kamera. May sakit ka ba? Kung nahihilo ka, subukang matulog sa sofa. Huwag kang magalit kay Paolo. Baka matakot siya. Huwag mong buksan ang pinto, ha? Baka may masamang tao sa labas. Babalik ako agad, mahal ko, pero sobrang traffic. Nanginginig ang aking mga kamay habang binabasa ko. Nakita niya ang aming pagganap. At ang pinaka-nakakatakot. Sinabi niya sa akin na matulog at huwag buksan ang pinto. Isang subtil na tagubilin upang ipagpatuloy ko ang paglanghap ng lason hanggang sa mamatay ako sa pagtulog, tumingin ako kay Paolo. Tumigil siya sa pag-iyak. Kumindat siya sa akin. Isang senyales.
Itinuro niya ang daanan patungo sa bodega sa ilalim ng hagdanan. Sa bodega, bulong ni Paolo nang walang boses. Tumango ako. Nagkunwari pa rin ako na nahihilo. Gusto kong sumuka, ungol ko ng malakas. Umalis ka, Paolo. Tumakbo ako patungo sa daanan. Pagdating namin sa maliit at madilim na bodega, mabilis na iginulong ni Paolo ang kanyang wheelchair. Pumasok kaming dalawa. At nilagyan ni Paolo ng trangka ang pinto mula sa loob. Sa munting silid na iyon, sa gitna ng amoy ng naftalina, bumagsak ang aming mga maskara. Napaupo ako sa sahig. Tahimik akong umiyak. Patawarin mo ako, Paolo. Patawarin mo ako sa pagsampal sa iyo. Hindi pinansin ni Paolo ang aking paghingi ng tawad. Hawak niya ang isang lumang stun gun. Ito raw ay kay Ramon. Nakuha ko ito kay Itay noong lasing siya, inay, paliwanag niya. Isang kisisiki ang tunog ng stun gun. Kumpleto ang baterya. Hawakan mo ito, inay. Ito ang tanging pagkakataon mo. Kung lalapit siya, huwag kang mag-alinlangan. Idikit mo sa kanyang leg at pindutin mo ang buton hanggang sa bumagsak siya. Nanginginig ang aking mga kamay. Imaginin na kailangan kong saktan ang aking sariling asawa. Ang lalaki na yumakap sa akin gabi-gabi. Ngunit ang alaala ng kanyang mga mensahe, ang kanyang planong ubusin kami ng buhay, ay nagtanggal ng aking pag-aalinlangan. Ngayon, pakinggan mo ang plano, sabi ni Paolo, seryoso ang kanyang mukha. Hindi natin siya maaaring atakihin sa sala. Nandoon ang kamera. Kaya magtatago tayo sa isang blind spot ang bodega. Madilim, makitid, at higit sa lahat, wala sa anggulo ng kamera. At paano kung hindi siya pupunta doon, tanong ko. Ngumiti si Paolo. Isang ngiti na tila hindi sa isang bata. Dahil iwanan ko ang aking wheelchair na nakataob sa harap ng pinto ng bodega. Iisipin niyang nahulog ako. O dinala mo ako doon para magtago. Ang plano ay napakatalino. At nakakabaliw. Kumilos kami ng mabilis. Inayos namin ang sala para magmukhang normal. Bumaba si Paolo sa kanyang wheelchair. Itinulak namin ang walang lamang wheelchair hanggang sa nakataob ito sa harap ng nakabukas na pinto ng bodega. Isang ilusyon ng takot. Pumasok kami sa dilim. Yumuko kami sa likod ng mga kahon ng pagkain. Ang aking hininga ay bumibilis. Hinawakan ni Paolo ang aking kamay. Malamig ang kanyang palad. 5 minuto. Katahimikan. 10 minuto. Ang tunog lang ng orasan ang tila bomba. 15 minuto. Narinig ko ang gulong ng sasakyan sa driveway. Ang aking puso ay tila gustong lumabas sa aking dibdib. Nakarating na siya. Tumigil ang makina ng kotse. Katahimikan. Pagkatapos ang tunog ng metal laban sa metal. Ang ingay ng kadena ng gate habang binubuksan. Hindi siya bumusina. Hindi niya sinigaw ang pangalan ko. Dumating siya ng tahimik, tulad ng isang magnanakaw sa sarili niyang bahay. Dahan-dahang bumukas ang pangunahing pinto. Narinig ang mga yabag sa marmol na sahig. Tak, tak, tak. Ang yabag ng kanyang mamahaling sapatos na dati kong naririnig tuwing umuwi siya mula sa trabaho, ngayon ay parang yabag ng isang berdugo. Elena, tawag niya. Ang kanyang boses ay malamig. Wala nang pag-aalala. Paolo. Walang sagot. Tahimik ang bahay. Mas pumasok siya. Mula sa siwang sa ilalim ng aming pinagtataguan, nakita ko ang anino ng kanyang mga binti na gumagalaw patungo sa sala. Huminto siya, marahil ay tumitingin sa paligid. Walang hiya, bulong niya. Nawala ang amoy. Napansin niya na bukas ang mga bintana. Gumagalaw muli ang kanyang anino. Lumakad siya patungo sa nakataob na wheelchair sa harap ng aming pinagtataguan. Huminto siya sa mismong harap ng pinto ng bodega. Napakalapit namin.
Ilang pulgada lang, pinaghihiwalay lang ng manipis na pinto at ng mesa sa kusina. Hinigpitan ko ang hawak ko sa stungon. Malamig na pawis ang tumutulo sa aking noo. Naglalaro ba kayo ng taguan? Tawa niya. Isang tuyo, walang emosyong tawa. Lumabas ka, Elena. Alam kong hindi ka patay. Kulang ba ang gas, ha? Bigla, may bumagsak na metalikong bagay sa sahig. Malakas na tunog. Sumilip ako ng bahagya. Sa kanyang kanang kamay, hindi hawak ni Ramon ang kanyang briefcase. Hawak niya ang isang mahabang bakal na wrench, kumikinang sa ilaw. Hindi siya dumating para tumulong. Dumating siya para siguraduhin na walang matitirang saksi. Lumapit si Ramon. Sinipa niya ang wheelchair ni Paolo na bumagsak sa dingding. Walang kwentang lumpo, ungol niya habang pumapasok sa lugar ng kusina. Lumabas na kayo, bibigyan kayo ni Itay ng permanenteng pampatulog. 2 hakbang na lang siya mula sa amin. Nakatalikod siya habang sinisiyasat ang mga kabinet. Siniko ako ni Paolo. Huminga ako ng malalim, inipon ang lahat ng lakas na natitira sa isang asawang pinagtaksilan at sa isang inang nagpoprotekta sa kanyang anak. Tumayo ako mula sa aking pinagtataguan. Ang stungon sa aking kanang kamay ay umuugong ng isang matalim na igisisik. Nandito ako, Ramon, sigaw ko. Humarap si Ramon, nanlalaki ang kanyang mga mata. Ang wrench sa kanyang kamay ay itinaas, ngunit bago pa niya ito maiwagayway, lumapit ako sa kanya. Ang matalim at nakakatakot na tunog ng isisik ay pumuno sa kusina, na sinundan ng isang hiyaw ng sakit na hindi mula sa aking bibi. Ang stungon ay nakadikit sa liig ni Ramon. Ang katawan ng malaking lalaki ay nanginig. Nanlaki ang kanyang mga mata, umumbok ang mga ugat sa kanyang liig, at bumagsak ang wrench sa sahig. Bumagsak si Ramon na parang pinutol na puno, ang kanyang katawan ay tumama sa sahig na may mahina at masakit na tunog. Umurong ako ng isang hakbang, putol-putol ang hinina. Nanginginig ang aking mga kamay na halos mahulog ang sandata. Tiningnan ko ang katawan ng aking asawa, umuungol ng mahina habang ang kanyang katawan ay nanginginig pa. Sorry, mahal ko, bulong ko. Ang lumang ugali ng isang sunod-sunurang asawa ay naroon pa rin. Nadama ko ang pagkakasala sa pagsakit sa kanya. Huwag kang mag-sorry. Ulitin mo, inay, hanggang sa mawalan siya ng malay, sigaw ni Paolo mula sa likuran. Ang sigaw ni Paolo ay nagpabalik sa akin sa katotohanan. Ngunit huli na ng 1 segundo. Nang susubukan kong lumapit para bigyan siya ng pangalawang kuryente, mabilis na gumalaw ang kamay ni Ramon at hinawakan ang aking bukong-bukong. Ang kanyang hawak ay parang bakal. Walang hiya, ungol niya sa isang malalim at nakakatakot na boses. Hinila ni Ramon ang aking binti. Nawalan ako ng balanse at bumagsak ng patalikod. Tumama ang aking batok sa malamig na sahig. Puno ng bituin ang aking paningin. Ang stungon ay lumipad, malayo sa aking abot. Sinubukan ni Ramon na tumayo, nanlalaki ang kanyang mga mata sa galit. Gumapang siya patungo sa akin, iniunat ang kanyang kamay upang sakalin ako. Mamatay ka, Elena. Pumikit ako, itinaas ang aking mga kamay upang ipagtanggol ang sarili mula sa di maiiwasang atake. Ah! Biglang narinig ang tunog ng isang likido na bumubuga, na sinundan ng isang matalim na amoy na pumuno sa hangin. Aray! Ang aking mga mata! Hysterically na sumigaw si Ramon, binitiwan ang aking bukong-bukong at gumulong sa sahig, hawak ang kanyang mukha. Nandoon si Paolo, hawak ang bote ng pabango na puno ng kanyang pinaghalong tubig at sili. Pindot siya ng pindot, walang awa na inispray ang mukha ng kanyang ama. Takbo, inay, sa itaas, bilisan mo, utos ni Paolo. Hindi ako nag-aksayan ng kahit 1 segundo. Ang adrenaline ay bumalot sa sakit ng aking ulo. Tumayo ako, hinawakan ang maliit na kamay ni Paolo at tumakbo kami palabas ng kusina. Tumakbo kami paakyat sa malaking hagdanan. Sa likuran namin, umuungol si Ramon na parang isang nasugatang hayop,
bumangga sa mga muebles at upuan, pansamantalang nabubulagan. Paitumba ko kayo. Pagpipira-pirasuhin ko kayo. Ang kanyang banta ay umalinggaw sa buong bahay. Dumating kami sa ikalawang palapag at dumiretso sa master bedroom, ang silid na naging tahimik na saksi sa aking pekeng kaligayahan. Isinara ko ng malakas ang makapal na pinto at nilagyan ng double lock. Hindi pa nasiyahan, hinila ko ang mabigat na vanity table upang harangan ang pinto. Ang aming paghinga ay bumibilis sa tahimik na silid. Napaupo ako sa sahig, nakasandal sa kama. Nanginginig ang aking katawan. Bumalik ang takot, mas matindi ngayon. Nakulong kami. Ang mga bintana sa silid na ito ay may rehas na bakal. Ang tanging labasan ay ang pinto na kakaharang pa lang namin. At sa likod ng pintong iyon ay isang nagangalit na halimaw. Mamamatay tayo, Paolo. Mamamatay tayo, ungol ko. Sisirain niya ang pinto. Unti-unti niya tayong paitumba. Lumapit si Paolo, pilay ang kanyang paglakad. Hindi siya umiyak. Tumingin siya sa akin ng seryoso. Susuko ka ba? Tanong niya ng malamig. Wala na tayong sandata. Naiwan ang stun gun sa ibaba. Humikbi ako. Huminga ng malalim si Paolo, pagkatapos ay gumawa siya ng isang bagay na nagpatayo sa aking balahibo. Sinampal niya ako. Hindi malakas, ngunit sapat para matigil ko ang pag-iyak dahil sa gulat. Tumingin ka sa akin, inay, sigaw niya. Tumingin ka sa akin. Tiningnan ko ang mga mata ng 10 taong gulang na bata, mga mata na naglalaman ng mga taon ng paghihiganti para sa pagkamatay ng kanyang ina. Ang dating Elena ay patay na. Kung mananatili kang mahina na naghihintay ng awa, mamamatay tayo ngayong gabi. Hindi titigil si Itay. Alam na niya na gumagana ang aking mga binti. Alam na niya na alam mo ang kanyang plano. Wala nang atrasan. Itinuro ni Paolo ang nakaharang na pinto. Sa likod ng pintong iyan ay hindi na ang iyong asawa. Siya ay isang estranghero na gusto ang iyong pera. Siya ang lalaki na tumawag sa iyo na inosente sa harap ng kanyang kabit. Tatanggapin mo ba na tawagin kang inosente? Hahayaan mo ba na ubusin ka na parang basura? Ang kanyang mga salita ay nag-apoy sa loob ko. Ang malamig na takot ay dahan-dahang naging mainit na baga. Ang larawan ng chat ni Ramon kay Brenda ay muling lumabas sa aking isip. Si Elena ay isang inosente. Bumangon ako ng dahan-dahan, pinunasan ang mga luha ko. Sa pagkakataong ito, sa isang matalim at tiyak na galaw. Lumakad ako patungo sa malaking salamin. Nakita ko ang aking sarili, gulo-gulo ang buhok, may pasa sa noo, punit ang aking blusa sa balikat, ngunit ang aking mga mata ay hindi na malabo. Hindi na ako ang ulilang Elena, uhaw sa pagmamahal. Hindi na ako ang sunod-sunurang asawa na kayang dayain ng matatamis na salita. Humarap ako kay Paolo. Tama ka. Ang dating Elena ay namatay na sa gas. Ang usok ay pumuno sa silid. Ang init ay kumalat sa buong bahay. Humawak ako sa lumang revolver, ang aking kamay ay nanginginig. Hindi ko alam kung paano ito gamitin. Pero alam ko, hindi na ako ang dating Elena. Tumingin ako kay Paolo. Nasa tabi niya ang basang kumot. Nakamaskara kami ng basang tela sa ilong at bibig. Inay, kapag lumabas tayo, gumapang ka. Ang usok ay umaakyat. Ang sariwang hangin ay nasa ibaba, bulong niya. Tumango ako. Nandoon pa rin ang takot, ngunit lumalaban na ang determinasyon. Paolo, bulong ko, kung mabibigo ako, tumakbo ka. Huwag mo akong alalahanin. Tiningnan ako ni Paolo. Hinaplos niya ang aking pisngi gamit ang kanyang basa na kamay. Hindi ka mabibigo, inay. Isipin mo ang mukha niya nang tawagin kanyang inosente. Isipin mo ang mukha niya nang luwagan niya ang gas. Pindutin mo ang gatilyo, hindi para pumatay, kundi para mabuhay. Huminga ako ng malalim. Humawak ako sa revolver. Binuksan ko ang pinto.
Usok. Maitim. Sumakit ang aking mga mata. Umubo ako. Ngunit nagpatuloy ako. Sa sahig, sigaw ni Paolo. Gumapang kami. Ang pasilyo sa ikalawang palapag ay isang maliit na impyerno. Ang carpet ay nasusunog. Ang apoy ay umaakyat sa dingding. Ngunit ang pinakanakakatakot, ang katahimikan mula sa ibaba. Alam kong naghihintay si Ramon. Gumapang kami patungo sa railing ng hagdanan. Ang unang palapag ay puno ng usok, ngunit ang apoy ay nasa kusina at sa ibabang bahagi ng hagdan. Sumilip ako. Sa ibaba, sa paanan ng hagdanan, nandoon si Ramon. Nakatayo sa gitna ng usok. Hawak niya ang isang malaking kutsilyo. Naghihintay siya sa amin. Binabaran niya ang tanging labasan. Nandoon siya, Paolo, bulong ko. May kutsilyo siya. Hindi tayo maaaring bumaba sa hagdanan, sabi ni Paolo. Mas malaki ang abot niya. Kung hindi mo siya matatamaan, darating siya sa atin bago ka makagamit ulit. Ang kanyang mga mata ay gumagalaw, sinusuri ang paligid. Nakita niya ang malaking chandelier sa itaas, sa foyer, sa likod ni Ramon. Nakakabit iyon sa kisame, sa isang maliit na service closet. Inay, bulong ni Paolo, may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Hindi natin kailangang bumaba para labanan siya. Ipagbagsak natin sa kanya ang kisam. Ang service closet ay 2 metro lang ang layo. Nakalock, sabi ko. Hindi sa akin, sabi ni Paolo, at inilabas niya ang isang baluktot na kawad mula sa kanyang bulsa. Natuto akong magbukas ng mga lock mula pa noong 8 taong gulang ako. Gumapang si Paolo patungo sa closet. Lumalabas ang usok. Tinutok ko ang revolver sa ibaba, binabantayan si Ramon. Nanginginig ang aking mga kamay. Isang mahinang tiklikki ang tunog. Bumukas ang pinto ng closet. Sa loob, naroon ang base ng kadena na humahawak sa 50 kilong chandelier. Nakakabit iyon sa isang bolt na may malaking knot. Kinakalawang ang knot, bulong ni Paolo. Kailangan ko ng tool. Wala kami. Ibinigay ko sa kanya ang revolver, ang dulo nito ay matigas na kahoy. Hindi ikaw ang magbantay. Kung makita kanya, sandata mo. Kinuha ni Paolo ang isang maliit na estatwa mula sa isang konsol at sinimulan niyang hampasin ang knot. Tang, tang. Ang metalikong tunog ay umalinggaw sa ibaba. Tumingin si Ramon sa itaas. Hoy, hoy, nagre-renovate ang mga daga bago mamatay, sigaw niya. Anong ginagawa ninyo dyan? Sinimulan ni Ramon umakyat. 1 hakbang. 2 hakbang. Paolo, umaakyat siya, sigaw ko, puno ng takot. Halos na, sabi ni Paolo. Hinampas niya ang knot ng buong lakas. Tang! Binilisan ni Ramon ang kanyang pag-akyat. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng galit, maisunog, binti at mata na namumula. Ang kutsilyo ay kumikinang sa liwanag ng apoy. Narito na si Itay, Paolo, mahal ko, kanta niya. 5 metro na lang siya mula sa amin. Wala akong ibang pagpipilian. Tumayo ako. Itinutok ko ang revolver sa kanyang dibdib. Hinto, Ramon, sigaw ko. Huminto si Ramon. Tiningnan niya ang gamit pagkatapos ay tumawa. Ikaw magbagamit? Umiling siya. Elena, kung nanginginig ka pa sa paghawak ng kutsilyo sa kusina, sa tingin mo ba may lakas ka para pindutin ang gatilyo? Lumang gamit iyan. Kailangan ng 5 kilong lakas para gumalaw ang gatilyo. Mababali ang mga daliri mo bago lumabas ang bala. Lumapit muli siya. Gumagamit siya ng huling manipulasyon. At nagkamali siya. Nanginginig ang aking mga kamay. Ngunit naalala ko ang sinabi ni Paolo. Paolo, bilisan mo, sigaw ko. Bitawan, sigaw ni Paolo. Kasabay nito, isang malakas na tunog ng crack ang narinig. Hindi ito tunog ng gamit.
Ito ay ang tunog ng bakal na bolt na nabali. Kumalas ang kadena na humahawak sa chandelier. Tumingin sa itaas si Ramon, nanlalaki ang kanyang mga mata. Umiral ang gravity. Bumagsak ang dambuhalang chandelier. Hindi ito direktang tumama sa kanya dahil nasa kalahati na siya ng hagdanan, ngunit bumagsak ito sa base ng hagdanan na may nakakabinging pagsabog ng salamin. Ang matutulis na piraso ay lumipad na parang shrapnel. Ang impact ay nagpatinig sa kahoy na hagdanan na humina na sa apoy. Hindi nito kayang suportahan. Crack! Boom! Nabiyak ang hagdanan kung saan nakatayo si Ramon at bumagsak siya sa butas patungo sa apoy sa ibaba. Aray! Ang kanyang sigaw ay matinis na sinundan ng tunog ng katawan na bumabagsak sa mga nasusunog na labi. Naparalisa ako, nakatingin sa umuusok na butas sa hagdanan. Nagawa natin, bulong ko, hindi makapaniwala. Hindi pa, hinila ako ni Paolo. Basag ang hagdanan. Nakulong tayo. At ang apoy ay umaakyat. Totoo iyon. Ang pagbagsak ay nagpabago sa daloy ng hangin at ngayon ang apoy ay umaakyat ng mas mabilis sa butas. Hindi kami makababa. Ganap kaming nakahiwalay. Bigla, mula sa kabilang dulo ng pasilyo, patungo sa balkonahe sa likod na hindi namin pinansin, narinig ang tunog ng basag na salamin mula sa labas. Pagkatapos, isang kakaibang boses, matatag at malalim. Pulis! Huwag kayong gagalaw. Lumingon ako, nagulat, ngunit hindi nakaramdam ng ginhawa, kundi takot. Totoo ba itong mga pulis o mas marami pang tao ni Ramon? Ang figura na tumalon mula sa bintana ay walang uniforme. Nakasuot siya ng itim na leather jacket, may maskara, at may hawak na mahabang gamit. Itinutok niya ito sa akin. Bitawan mo ang gamit, ginang. Ngayon, huwag kang magbagamit, sigaw ni Paolo, sinira ang katahimikan. Ibaba ng kaunti ng lalaking nakasuot ng leather jacket ang gamit. Ang kanyang matalim na mata ay tumingin kay Paolo pagkatapos ay sa akin. Itinaas niya ang isang kamay, ipinapakita ang isang badge ng pulis na nakabitin sa isang kadena sa ilalim ng kanyang jacket. Pulisya, sabi ng lalaki. Nagpadala si Paolo sa amin ng distress signal at kanyang real-time na lokasyon sa aming cybercrime unit 10 minuto na ang nakalipas. Ibaba mo ang gamit. Nandito kami para iligtas kayo. Nanlambot ang aking mga tuhod. Nahulog ang gamit sa sahig. Dito. Dali. Malapit nang bumagsak ang bubong, utos ng pulis. Tumalon siya sa amin, binuhat si Paolo at hinila ang aking braso. Tumakbo kami patungo sa balkonahe sa likod. Ang malamig na hangin ng gabi ay humampas sa aming mukha. Sa ibaba, ang hardin ay isang dagat ng pula at asul na ilaw, mga truck ng bombero, mga kotse ng pulis, mga ambulansya. Bumaba kami sa isang emergency ladder na inilagay ng mga bombero. Pagdampi ng aking mga paa sa damo, ilang medics ang tumakbo sa amin, tinakpan kami ng thermal blankets. Nasugatan po ba kayo, ginang, tanong ng isang nurse, sinuri ang aking noo. Umiling ako, ang aking tingin ay nakatutok sa nasusunog na bahay. Mula sa pangunahing pinto na napapalibutan ng apoy, lumabas ang isang figura na nanghihina. Si Ramon! Ang kanyang mamahaling damit ay sunog na basahan na nakadikit sa balat. Ang kanyang gwapong mukha ay pula, may paltos at itim sa uso. Mukha siyang isang buhay na patay. Elena! Ang kanyang sigaw ay hindi dahil sa sakit, kundi sa matinding galit. Nakita niya ako sa tabi ng ambulansya. Isang nakakabaliw na adrenaline ang nagpatinag sa kanya, ipinagwalang bahala niya ang sakit at ang dose-dose ng pulis. Tumakbo siya, pilay ang paglakad, patungo sa akin. Sa kanyang kamay, ang kutsilyo ay mahigpit pa ring hawak. Hinto! Ibagsak ang armas, sabay-sabay na sigaw ng mga pulis. Hindi sila pinansin ni Ramon. Ang kanyang pulang mata ay nakatingin lang sa akin. Sinira mo ang lahat. Ang aking seguro. Ang aking buhay.
Umuwal siya sa harap ng 12 ng saksi. Dapat namatay ka ng tahimik. Dapat nasunog ka kasama ng lumpo na bata. Sumigaw ang mga kapitbahay sa takot nang marinig ang kanyang pag-amin. Isang kaguluhan ang sitwasyon. Si Paolo na nakaupo sa ambulansya ay biglang tumalon. Hindi na siya nagkukunwari. Lumakad siya ng matatag, dumaan sa police line at humarap sa akin. Pinoprotektahan ako ng kanyang maliit na braso. Huminto si Ramon, nagulat sa eksena. Ikaw, G. Putol ang boses ni Ramon. Kaya mong lumakad? Tiningnan ni Paolo ang kanyang ama, nakataas ang kanyang baba. Walang takot, tanging matinding paghamak. Itay, kaya kong lumakad, sagot ni Paolo sa isang malinaw at malakas na boses. Kaya kong tumakbo, kaya kong magsalita, at kaya kong i-record ang lahat ng plano mong pagpatay. Itinaas ni Paolo ang kanyang tablet. Umilaw ang screen, wireless na konektado sa speaker ng kotse ng pulis. Ang recording ng pag-uusap ni Ramon at Brenda ay umalinggaw sa buong subdivision. Si Elena ay isang inosente. Kukunin namin ang siguro at magpapakasal sa Europa. Paalam sa kahirapan. Lahat ay tumahimik. Kinilabutan ang mga mukha ng mga kapitbahay. Umatras si Ramon, namutla sa ilalim ng mga paso. Ang kanyang lihim ay nabunyag. Tiningnan niya ako, nagmamakaawa, sa unang pagkakataon. Elena, mahal ko. Iyon ay biro lang. Humakbang ako, nilagpasan si Paolo. Tiningnan ko ng diretso sa mata ang lalaki na minsan kong minahal. Huwag mo akong tawaging mahal ko, sabi ko. Ang aking boses ay malamig na parang yelo. Ang inosenteng asawa na pinakasalan mo ay namatay na sa loob. Ramon, ang narito ay ang saksi na sisiguraduhin na mabubulok ka sa kulungan hanggang sa mamatay ka. Hindi. Hysterically na sumigaw si Ramon. Itinaas niya ang kutsilyo muli. Sa isang huling suicidal attack sa akin. Putok. Isang babala mula sa pulis ang umalingaw sa hangin, ngunit nilamon iyon ng isa pang mas malakas na pagsabog. Pagsabog. Ang tangke ng gas sa kusina, ang pinagmulan ng lahat ng bangungot na ito, ay tuluyang sumabog dahil sa init. Nayanig ang bahay sa pagsabog. Ang shockwave ay tumama sa likod ni Ramon, nagbagsak sa kanya nang nakaharap sa sahig. Ang mukha ay tumama sa bota ng isang pulis. Bumagsak ang kisame, nagpadala ng haligi ng apoy sa kalangitan ng gabi. Wasak ang bahay. Umuungol si Ramon sa sahig, hindi makagalaw. Nilapitan siya ng mga pulis at inilagay ang malamig na posa sa kanyang mga namumulang pulso. Ramon Pradana, arestado ka sa kasong attempted murder with premeditation, insurance fraud, at domestic violence. Pinanood ko ng tahimik kung paano nila hinila ang aking asawa na parang hayop patungo sa patrol car. Tiningnan niya ako sa huling pagkakataon. Ang kanyang tingin ay walang laman, basag, talunan. Hindi ko iniwas ang aking tingin. Tiningnan ko siya hanggang sa mawala siya. Isang maliit na kamay ang humawak sa akin. Tiningnan ko sa ibaba. Mahinang humiti si Paolo sa akin. Ang una kong nakitang tapat ng ngiti mula sa kanya. Tapos na, inaik, bulong niya. Niyakap ko siya ng mahigpit sa ilalim ng pag-ulan ng abo. Anak, tapos na. Ngunit habang tinitingnan ko ang karamihan, ang aking tingin ay napunta sa isang pulang sedan na nakaparada sa dulo ng kalye. Mula sa bahagyang bukas na bintana, nakita ko ang isang babaeng nakasuot ng salamin sa mata na nakatingin sa amin ng may kaba. Ang kanyang kamay ay nakalagay sa kanyang malaking tiyan. Si Brenda. Nakita niya ang lahat. At nang magtagpo ang aming mga tingin, mabilis niyang isinara ang bintana at pinatakbo ang kotse, tumakas mula sa lugar. Sumipit ang aking mga mata. Ang karma ni Ramon ay nabayaran, ngunit sa babaeng iyon, hindi pa tapos ang aming usapan. Maraming nangyari simula noon. Ang buhay ay hindi na kailanman magiging pareho. Naaalala ko pa ang araw ng paglilitis.
Ang buong korte ay puno ng tao. Mga usisero, mga mamamahayag, mga tao na tila gustong makakita ng drama. Ako, umupo lang ako sa isang sulok. Tahimik. Ang aking puso ay bumibilis. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Takot, galit, o tanging pagod lang. Lumitaw si Ramon. Siya ay iba na. Hindi na siya ang Ramon na kinilala ko noon. Hindi na siya ang Ramon na gwapo at matagumpay. Ang kanyang mukha ay may mga peklat. Mga marka ng apoy at ng sili. Ang kanyang paglakad ay pilay na. Tila isang anino na lang ng kanyang dating sarili. Ang kanyang mga mata nawalan na ng kislap. Ito ang lalaking minahal ko. Ang lalaking pinagtiwalaan ko. At ngayon, narito siya bilang isang akusado. Narinig ko ang hatol. 20 taong pagkakakulong. Para sa tangkang pagpatay na may premeditasyon. Para sa panloloko sa siguro. Ang mga salita ng huwes ay tila naglalayag sa hangin. Malinaw, ngunit malayo. Tiningnan ko si Ramon habang dinadala siya palayo. Wala akong naramdamang pagtagumpay. Wala ring kagalakan. Tanging isang malalim na kawalan. Isang malalim na lungkot. Para sa isang buhay na nasira. Para sa isang pamilya na hindi kailanman naging totoo. Hindi ito ang ending na inakala ko. Hindi ito ang katarungan na nagpapasaya. Isang paalala lang ito ng sakit paglabas namin ng korte, nandoon si Brenda. Hindi ko siya nakita ng matagal. Ngayon, nakasuot siya ng kulay kahel na damit ng bilanggo. Malaki na ang kanyang tiyan. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Hindi na siya ang babaeng mayabang na nakita ko sa chat. Nakaposas ang kanyang mga kamay. Lumapit siya sa akin kahit na pinipigilan siya ng mga pulis. Ginang Elena, hikbi niya. Pakiusap, tulungan ninyo ako. Pinilit lang ako ni Ramon. Walang kasalanan ang sanggol na ito. Bawiin ninyo ang inyong testimonya, pakiusap. Tiningnan ko siya. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Sa isang iglap, bumalik sa akin ang lahat. Ang kanyang tawa. Ang kanyang mga salita sa chat ni Ramon. Si Elena ay isang inosente. Ang pagpaplano nilang ubusin kami ng buhay. Ang aking puso ay tila yelo. Hindi kasalanan ng sanggol, Brenda, sabi ko. Malamig ang aking boses. Pero halimaw ang nanay nito na sakin. Ang katarungan ay dapat pairalin. Kung may kasalanan ka, kailangan mong harapin ang bunga ng iyong mga desisyon. Hindi ako ang dating Elena na madaling magpatawad. Mag-enjoy ka sa pagbubuntis mo sa kulungan. Huwag kang mag-alala, hindi kailanman nagkakamali ang karma sa direksyon. Sumigaw siya habang dinadala siya palayo. Ngunit wala na akong naramdaman. Tanging isang malalim na pagod. Lumipas ang mga buwan. Maraming nangyari simula noon. Ang buhay ay hindi na kailanman magiging pareho. Kami ni Paolo, nagsimula kami ng bagong buhay. Malayo sa Tagaytay. Malayo sa malaking mansyon na puno ng masasamang alaala. Lumipat kami sa isang maliit na bahay. Payapa. Masarap terhan. Hindi na kami mayaman. Walang mga katulong. Walang mga mamahaling bagay. Ngunit ang bawat sulok ng bahay na ito ay may kapayapaan. Nagsimula akong magtrabaho bilang isang guro sa isang preschool. Mga bata. Ang kanilang mga tawa. Ang kanilang mga inosenteng tanong. Ito ang nagbibigay sa akin ng bagong lakas. Natuto rin akong magluto ng mga tinapay. Nagtitinda ako tuwing Sabado at Linggo. Ang bawat piso na kinikita ko ay may dignidad. May halaga. Hindi na ako umaasa sa sinuman. Ito ang aking kalayaan. Ito ang aking bagong buhay. Si Paolo ay lumalaki. Araw-araw, nakikita ko ang kanyang paggaling. Nag-aaral siya. Naglalaro kasama ng ibang mga bata.
Ang kanyang ngiti ay totoo. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa talino. Ang kanyang presensya ang aking anchor. Ang kanyang pagmamahal ang aking lakas. Tuwing gabi, bago siya matulog, ikinukwento ko sa kanya ang mga nangyari. Ayoko siyang kalimutan. Ayoko rin siyang matakot. Ngunit kailangan niyang malaman ang katotohanan. Ngunit kahit na malayo na kami at payapa na ang aming buhay, may mga gabi pa rin na hindi ako makatulog. Ang mga panaginip, ang lumang bahay, ang amoy ng gas, ang malamig na tingin ni Ramon, ang mga salita niya na iinosente. Ang mga sugat sa aking kalooban ay naroon pa rin. Hindi na sila masakit sa bawat paghinga, ngunit sila ay mga paalala. Isang paalala sa pagkabulag ko noon. Sa aking pagiging inosente. Sa aking pagkalugmok sa isang pagmamahal na puno ng kasinungalingan. Alam kong kailangan kong harapin ang lahat ng ito. Ang mga pira-pirasong alaala. Ang mga bakas ng sakit. Hindi ito madali. Ngunit sa bawat umaga, sa bawat ngiti ni Paolo, nakikita ko ang bagong simula. Ang aking puso ay naging mas malakas. Hindi na ako ang dating Elena. Ngayon, may lakas na ako. At hindi na ako nag-iisa. Maraming nangyari simula noon. Ang buhay ay hindi na kailanman magiging pareho. Kung naririnig mo pa rin ang aking kwento hanggang dito, Itay, pakitulungan akong magkomento ng isa sa ibaba. Gusto ko lang malaman na may kasama pa rin ako sa aking paglalakbay. Ang iyong presensya ang pinakamalaking inspirasyon upang magpatuloy ako sa pagkukwento ng nalalabi sa aming buhay. Isang gabi, matapos namin maghapunan, nakaupo ako sa sala, nakasandal sa upuan. Nandoon si Paolo, nagbabasa ng libro. Ang ilaw ng lampara ay sumisinag sa kanyang mukha. Malakas na siya. Matalino. Ang bata na akala ko ay nakakulong sa kanyang sarili. Ngayon, malaya na siya. Ngunit pakiramdam ko, may kulang pa rin. Paolo, sabi ko, ang aking boses ay mahina. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Gusto kong maging opisyal. Huminga ako ng malalim. Gusto kong maging tunay na ina mo. Sa papel. Sa harap ng batas. Tahimik siya. Nakatingin lang sa akin. Ang kanyang mga mata ay tila nagbabasa sa aking kaluluwa. Ang kanyang mga labi ay bahagyang gumalaw. Inay, bulong niya. Pagkatapos, umiti siya. Ang ngiting iyon. Hindi ko kailanman inakala na makakakita ako ng ganoong ngiti mula sa kanya. Totoo. Puno ng damdamin. Ikaw na ang tunay kong ina, noon pa man. Sa sandaling iyon, naramdaman ko na parang may malaking bato na inalis sa aking dibdib. Ang luha ay dahan-dahang dumaloy sa aking pisngi. Hindi luha ng kalungkutan, kundi luha ng ginhawa. Luha ng kaligayahan. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ang kanyang maliit na katawan ay nagbigay sa akin ng init. Ng pag-asa, inayos namin ang lahat ng papeles. Ang proseso ay mahaba. May mga tanong. May mga papeles na kailangan. Ngunit sa bawat hakbang, naramdaman ko ang pagiging buo. Ito ay hindi lamang isang legal na proseso. Ito ay ang pagtanggap. Ang pagtanggap sa kanya bilang aking anak. Ang pagtanggap sa aking sarili bilang kanyang ina. Ngayon, si Paolo ay hindi na Paolo Pradana. Siya ay si Paolo de la Cruz. De la Cruz. Ang aking apelyido. Ang apelyido ng aking pamilya. Isang bagong simula. Isang bagong pangalan. Para sa amin. Para sa aming munting pamilya. Hindi na siya magdadala ng bigat ng nakaraan. Wala ng Ramon. Wala ng Brenda. Wala ng kasinungalingan. Mula noon, naging mas masaya ang aming buhay. Ang aming munting bahay ay puno ng tawa. Ang mga pader ay sumasalamin sa mga alaala ng kapayapaan. Walang luho. Walang ginto.
Ngunit mayaman kami sa pagmamahal. Si Paolo ay lumalaki ng malusog. Aktibo na siya. Nag-aaral siya ng mabuti. Ang kanyang talino ay hindi na kailangan itago. Pinapakita na niya ang kanyang pagiging matalino. Madalas, tumutulong siya sa akin sa bahay. Naglilinis. Nagluluto. Kahit sa aking trabaho, gusto niya akong tulungan. Nagbibigay siya ng ideya para sa aking mga tinapay. Minsan, inaabot niya sa akin ang aking lumang pitaka. Inay, kailangan mo ng pambili ng mga ingredients, sabi niya. Ang kanyang pagmamalasakit ay nagbibigay sa akin ng lakas. Ang bawat kilos niya ay nagpaparamdam sa akin na may kasama ako. Hindi na ako nag-iisa. Hindi kami mayaman tulad ng dati. Ang aking trabaho bilang guro sa preschool ay sapat lang para sa aming dalawa. Ngunit hindi ko na kailangan ang luho. Ang malaking bahay. Ang mamahaling kotse. Natutunan ko na ang kalayaan ay mas mahalaga sa lahat ng ginto. Ang kapayapaan sa kalooban ay hindi nabibili ng 50 milyong piso Philippines. Hindi ito nabibili ng anumang pera. Minsan, sa mga tahimik na gabi, tinitingnan ko ang aking sarili sa salamin. Nakita ko ang mga pilat sa aking pisngi. Ang mga linya sa aking mukha. Mga marka ng pinagdaanan ko. Ngunit nakita ko rin ang isang Elena na mas matatag. Mas malakas. Mas matalino. Nagsimula akong magpatawad. Hindi si Ramon. Dahil ang kanyang mga ginawa ay hindi kailanman matatanggap. Hindi ko kayang patawarin ang kanyang kasakiman. Ang kanyang pagtatangka na tapusin ang aming buhay. Ngunit pinatawad ko ang sarili ko. Pinatawad ko ang aking sarili sa pagiging bulag. Sa pagiging inosente. Sa pagtitiwala ng lubos sa isang tao na hindi karapat-dapat. Ito ay isang proseso. Mabagal. Masakit. Ngunit mahalaga. Dahil kapag pinatawad mo ang sarili mo, makakahanap ka ng kapayapaan. Nalaman ko na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot. Hindi ko kailanman makakalimutan ang mga nangyari. Ang mga alaala ay mananatili. Ang mga peklat ay naroon pa rin. Ngunit hindi na sila ang nagdidikta sa aking buhay. Sila ay mga paalala. Mga aral. Ngayon, mas maingat na ako. Hindi na ako nagtitiwala agad. Mayroon na akong isang tiyak na distansya sa mga taong bago kong makikilala. Natuto ako na may mga tao na nakakabighani sa labas, ngunit puno ng dilim sa kalooban. Kailangan mong maging mapagmatsyag. Kailangan mong protektahan ang iyong puso. At ang iyong pamilya, ang aking pagtingin sa kaligayahan ay nagbago rin. Hindi ito nasa luho ng isang party. Hindi ito nasa dami ng mamahaling damit. Ito ay nasa simpleng pagluluto ng adobo kasama si Paolo. Nasa pagbabasa ng libro sa tabi niya. Nasa katahimikan ng gabi habang tinitingnan ko siya na natutulog. Ito ay nasa koneksyon. Sa tunay na pagmamahal. Sa kapayapaan sa aking kalooban. Nagsimula kaming magtanim ng mga gulay sa aming maliit na hardin. Si Paolo, natuto siyang maghukay. Natuto siyang magdilig. Ang bawat punla na tumutubo ay nagbibigay sa amin ng pag-asa. Ng bagong buhay. Ang aming pamilya ay hindi perpekto. Hindi kami kumpleto sa tradisyonal na paraan. Ngunit ito ay tunay. Ito ay puno ng pagmamahal. Ito ang aming bagong pagpapamilya. At sa bawat araw, sa bawat paghinga, naramdaman ko na gumagaling kami. Payapa ang hapon na iyon. Nakaupo ako sa munting beranda ng aming bahay, hinahayaan ang simoy ng hangin na humaplos sa aking mukha. Sa damuhan, si Paolo ay abala sa paglalaro kasama si Bonnie, ang aming aso. Isang ginintuang retriever na puno ng buhay. Ang tawa ni Paolo ay musika sa aking pandinig. Hindi ko kailanman inakala na makakamit namin ang ganitong kapayapaan. Ang simpleng ligaya. Ang bawat sandali ay tila ginto.
Pero minsan, ang kapayapaan ay may kasamang paalala. Biglang nag-vibrate ang aking telepono sa aking tabi. Isang balita. Hindi ko kadalasang binabasa ang mga balita sa telepono. Ngunit sa pagkakataong iyon may nagtulak sa akin. Napahinto ako, ang headline ay tila bumulong sa hangin. Patay na si Ramon Pradana, dating arkitekto, natagpuang tinapos ang buhay sa kanyang selda. Nabasa ko ang mga salita. Isang lamig ang gumapang sa aking likod. Hindi ko naramdaman ang pagkabigla. Hindi rin ang kagalakan. Wala akong naramdamang pagtagumpay. Tanging isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa akin. Para akong nakatingin sa isang lumang pelikula, isang pelikula na alam ko na ang katapusan. Isang katapusan na malungkot, sabi ng balita, nag-iwan daw siya ng isang sulat ng pagsisisi, sulat ng pagsisisi. Huminga ako ng malalim. Tumingin ako kay Paolo na masaya pa ring naglalaro. Tiningnan ko ang aming munting bahay. Ang aming bagong buhay. Pagkatapos, tiningnan ko ang malayo. Walang luha. Wala ring paghinga ng ginhawa. Tanging isang tingin na walang laman. Isang tingin na tila naglalayag sa malayo. Naalala ko si Ramon. Ang Ramon na nakilala ko noon. Ang Ramon na umakit sa akin. Ang Ramon na nagpangarap sa akin ng isang buhay na puno ng luho. Ang Ramon na may matatamis na salita. Ang Ramon na minahal ko ng buong puso. At ngayon, narito ang balita ng kanyang pagtatapos. Sa loob ng isang malamig na selda. Nag-iisa. Nagmuni-muni ako. Sa mga pinili ni Ramon. Ang kanyang kasakiman. Ang kanyang pagiging kontrolado. Ang kanyang pagtatangka na tapusin ang lahat. Dahil sa pera. Dahil sa 50 milyong piso Philippines. Ang kasakiman ay tila isang apoy. Nagsisimula sa isang maliit na kislap. Pagkatapos ay lumalaki. Lumalaki hanggang sa lunukin nito ang lahat. Ang buhay. Ang pagmamahal. Ang kaluluwa. Naalala ko ang kanyang mga salita. Ang kanyang pagtawag sa akin na inosente. Ang kanyang pagpaplano na ubusin kami ng buhay. Ang mga alaala ay bumabalik. Hindi na masakit tulad ng dati. Ngunit naroon pa rin sila. Isang paalala. Isang paalala na ang isang tao ay kayang gawin ang anumang bagay dahil sa kasakiman. Nagtaka ako. Ang kanyang pagsisisi. Totoo ba iyon? O desperasyon lang iyon? Pagkatapos ng lahat ng nangyari, hindi ko na kayang basahin ang kanyang puso. Hindi ko na kayang unawain ang kanyang isip. Siguro, sa huling sandali niya, nakita niya ang halaga ng lahat ng nawala sa kanya. Ang pamilya. Ang dignidad. Ang buhay. Naramdaman ko na ang pagkamatay ni Ramon ay ang pagtatapos ng isang siklo. Isang madilim na kabanata sa aming buhay. Isang tuldok sa isang mahabang pangungusap ng sakit at pagtataksil. Ngunit hindi ito isang ganap na tagumpay para sa akin. Hindi ito ang dahilan para maging masaya ako. Ang mga peklat ng nakaraan ay naroon pa rin. Hindi na sila dumudugo. Ngunit sila ay isang tahimik na paalala. Isang paalala sa lahat ng aming pinagdaanan. Minsan, ang pinakamakapangyarihang paghihiganti ay hindi ang pagpaparusa sa iba, kundi ang paghahanap ng kapayapaan para sa sarili. Ang pagbuo ng isang buhay na totoo. Isang buhay na puno ng pagmamahal. Isang buhay na malaya. Sa huling bahagi ng kanyang buhay, si Ramon ay nakulong sa kanyang sariling pagpili. Sa kanyang sariling kasakiman. At iyon, sa tingin ko, ay ang pinakamalaking parusa. Siya mismo ang nagparusa sa kanyang sarili. Ang balita ay naglaho. Inilapag ko ang aking telepono. Tiningnan ko si Paolo. Tumatawa pa rin siya. Tumakbo pa palapit kay Bonnie. Isang inosenteng tawa. Isang tunay na tawa. Alam kong ang buhay ay patuloy na umiikot.
At sa amin ni Paolo, ang aming gulong ay nagsisimula palang lumiko sa isang bagong direksyon. Isang direksyon na puno ng pag-asa. Hindi ito ang ending na akala ko. Ngunit ito ang ending na kailangan namin. Ito ang ending ng isang kabanata. At ang pagsisimula ng isa pa, payapa ang huling gabi. Walang ingay. Tanging ang mahinang huni ng mga kuliglig sa labas ang naririnig. Nakaupo kami ni Paolo sa aming maliit na beranda. Sa ibaba, nakikita ko ang aming munting hardin na puno ng sariwang gulay. Ang mga bituin ay kumikinang sa kalangitan. Malayo sa malaking bahay noon na puno ng dilim. Malayo sa mga alaala ng takot. Si Paolo nakasandal sa akin. Nagbabasa siya ng libro, ang kanyang boses ay mahina, nagkukwento ng kanyang araw sa eskwelahan. Kung minsan, iniisip ko, paano kaya kung hindi ko siya nakilala? Paano kung nanatili akong bulag sa katotohanan? Marahil wala na ako ngayon. Marahil, ang aking kwento ay nagtapos na sa isang marahas na paraan. Si Bonnie, ang aming golden retriever, nakakulong sa paanan namin. Mahimbing na natutulog. Ang kanyang presensya ay nagbibigay ng init, ng kapayapaan. Ang lahat ng ito, ang simpleng buhay na ito ang aming bagong mundo. Tiningnan ko ang malayo. Sa mga nakaraang buwan, maraming nangyari. Ang katawan ko, unti-unting gumaling. Ang aking puso, dahan-dahang humilom. Hindi ko masasabi na lubusan na akong magaling. Ang mga peklat ay naroon pa rin. Ang mga alaala ay bumabalik minsan. Pero ngayon, may lakas na akong harapin sila. Hindi na sila ang nagdidikta sa aking buhay. Naalala ko si Ramon. Ang kanyang pagiging kontrolado. Ang kanyang pagmamahal na tila isang kulungan. Noon, inakala ko na iyon ang tunay na pagmamahal. Ang pagbibigay ng lahat. Ang pagpapakasakit. Ngunit natutunan ko, itay, na ang pagmamahal na pumipilit, na nagpapakulong, na nagpapawalang halaga sa iyong pagkatao, ay hindi tunay na pagmamahal. Ang isang magulang o isang asawa ay hindi dapat kontrolin ang buhay ng kanyang minamahal sa ngalan ng pagmamahal. Ang pagmamahal ay dapat magbigay ng kalayaan, ng paggalang, ng pag-unawa. Kung wala ang mga ito, ang pamilya ay guguho. Tila isang bahay na walang pundasyon, tiningnan ko si Paolo. Kung minsan, pinapanood ko siya habang natutulog. Ang kanyang mukha ay payapa. Ang bata na dumaan sa matinding pagsubok. Ang bata na naging aking lakas. Naalala ko ang kanyang mga salita. Inay, hindi ka nag-iisa. Nandito ako para protektahan ka. Ang mga salitang iyon ay hindi ko kailanman malilimutan. Ito ay isang paalala sa akin. Bilang isang ina, natutunan ko ang halaga ng pagiging bukas. Ang halaga ng pakikinig. Ang halaga ng pagtitiwala at para sa mga anak, kung mayroon mang aral na nais kong ibahagi. Ang pagmamahal ng magulang ay hindi dapat ipagwalang bahala. Hindi ito isang bagay na dapat mong asahan ng walang kapalit. Si Paolo, sa kanyang murang edad, natuto siyang maging responsable. Natuto siyang magpahalaga. Kung minsan, ang pagiging makasarili ay kayang sirain ang lahat ng magagandang bagay. Ang mga pangarap, ang mga ugnayan, ang buhay, ang kanyang pagiging matalino ay nagligtas sa aming dalawa. Ang kanyang pagiging matatag ay nagbigay sa akin ng pag-asa. Ito ang halaga ng isang anak na may puso. Isang anak na may pag-unawa. Sa mundong ito, maraming nangyayari. Ang mga tao ay naghahanap ng katarungan. Naghahanap ng kapayapaan. Ngunit minsan, ang rurok sa pagitan ng katarungan at paghihiganti ay napakanipis. Si Ramon, sa kanyang huling sandali, marahil ay nagsisi. Ngunit ang kanyang mga aksyon ay nagdulot ng labis na sakit, naisip ko. Ang katahimikan ay hindi laging tanda ng pagtanggap. Minsan, ito ay isang uri ng pagpaparaya. Ngunit may hangganan ang lahat.
Kung minsan kailangan mong kumilos, hindi nang may galit, kundi nang may talino, nang may determinasyon, ang kabutihan. Ito ay isang salita na madalas nating sinasambit. Ngunit ang halaga nito, inay, itay, ay nasa tamang paglalagay. Kung minsan, ang pagiging mabait sa maling tao ay nagiging kahinaan. Ang pagiging tahimik sa maling sitwasyon ay nagiging kasalanan sa aming kaso. Ang aking pagiging inosente. Ang aking pagiging sunod-sunuran. Iyon ang nagdulot sa akin ng panganib. Ngunit sa huli, ang pag-aksyon ng may talino, ng walang dahas, ay naging isang forma ng paggising. Isang moral na paggising. Para sa akin. At marahil para sa iba rin. Hindi ako nagtagumpay ng ganap. Mayroong mga bakas. Mayroong mga sugat. Ngunit mayroon din akong kapayapaan. At pasasalamat. Pasasalamat dahil nakaligtas kami. Pasasalamat dahil kasama ko si Paolo, ang aking anak na nagligtas sa akin at tumulong sa akin na mahanap ang bagong kahulugan sa buhay. Hinawakan ko ang kamay ni Paolo. Ngumiti ako. Tiningnan ko ang malayo sa papalubog na araw. Ang buhay ay parang dagat, inay, itay. May mga bagyo at may mga tahimik na alon. Ang mahalaga ay kung paano ka lumalangoy at kung sino ang kasama mo sa pagtawid. Sa aking paglalayag, alam kong hindi na ako nag-iisa. At sa tahimik na gabi, naniniwala akong, sa huli, ang pag-ibig pa rin ang nagtatagumpay. Natapos na nga ang kwento namin, ngunit ang aming paglalakbay ay patuloy pa rin. Sa bawat araw na lumilipas, may bagong umaga. May bagong pag-asa. Kung ang aming pinagdaanan ay umantig din sa inyong puso, marahil, mayroon din kayong sariling kwento ng pagbangon o paghahanap ng kapayapaan. Ang buhay ay puno ng pagsubok. Ngunit puno rin ito ng pagmamahal. At ng pag-asa, sa bawat paghinto, sa bawat pagninilay, kung nakahanap kayo ng kahit kaunting ginhawa sa aming pagbabahagi, inaanyayahan ko kayong samahan kami. Sa bawat susunod na kwento, sa bawat bagong umaga, makikita ninyo kami muli sa luha at katahimikan. Ang video na ito ay isang kakang-isip na kwento na hango sa mga karanasan sa buhay. Hindi ito ginawa upang husgahan ang sinuman, kundi upang maging tahimik na paanyaya sa pagninilay tungkol sa buhay at sa pakikitungo natin sa kapwa. Ang mga tauhan, pangalan, at lugar ay walang kaugnayan sa tunay na buhay at binago upang hindi makapinsala sa kaninuman. Naway makatulong ang kwentong ito upang kahit saglit ay maalala mo ang sarili mong buhay at ang mga mahalaga sa iyo.